Si James Jimenez ay isa sa mga pinakakilalang personalidad sa kasaysayan ng Commission on Elections na nagsilbing pinakamatagal at pinakabatang spokesperson ng gobyerno sa panahon ng kanyang pagtatalaga. Ang kanyang buhay at karera ay patunay ng dedikasyon sa serbisyo publiko at sa demokrasya hanggang sa kanyang pagpanaw na nag-iwan ng makabuluhang pamana sa COMELEC at sa sambayanang Pilipino. The Philippine Showbiz List presents Life Story of the late ex-Comelec spokesperson James Jimenez. Nag-aral at nagtapos si James Jimenez ng Law sa University of Santo Tomas mula 1989 hanggang 2000. Sa UST Faculty of Civil Law, hindi lamang siya naging akademikong mahusay, kundi isa ring aktibong leader at nagpagtaguyod ng diskurso. Habang sa pamantasan, si James ay chairman ng UST Central Commissions on Elections, kung saan unang nahubog ang kanyang interes at karanasan sa pamamahala ng halalan. Naging editor-in-chief siya ng UST Law Review at team captain ng UST Law Debating Team na nagkampiyon sa Association of Law Schools of the Philippines debates mula 1996 hanggang 1999. Aktibong kasapi din siya ng Ordo Luminis Liges. Kinilala rin si James ng UST sa pamamagitan ng mga prestihiyosong parangal gaya ng Benavides Outstanding Achievement Award, Quezon Leadership Award, Pope Leo VIII Communitarian Award at Young Tomasian of the Year noong 1997. Kinatawag din niya ang Pilipinas sa second Hitachi Young Leaders Initiative Program at ang UST sa Harvard Project for Asian and International Relations Conferences noong 1997 at 1998. Entering public service. Malaki ang ambag na legasiya ni James sa COMELEC na sa tagal ng serbisyong iginugo niya sa ahensya. Pagkatapos magtapos ng law, kagad na pumasok siya sa civil service. Noong 1999 hanggang 2001, nagsilbi siya bilang executive assistant sa Office of the Court Administrator. Kalaunan, naglingkod siya bilang executive assistant sa Office of the Solicitor General mula 2002 hanggang 2004. Noong April 2002, unang pumasok si James sa COMELEC bilang consultant ni Commissioner Resurrection Zibora. Bagamat pansamantala siyang umalis, bumalik siya sa komisyon noong 2004 bilang Director ng Education and Information Department sa ilalim ng Abalos Commission. A COMELEC spokesman. Si James ay kinilala bilang isa sa mga pinakamatagal at pinakabatang spokesperson sa kasaysayan ng gobyerno. Naging public face ng COMELEC sa mahirap at sensitibong yugto ng halalan. Nagsimula siya dito taong 2006 nang itinalaga si James bilang spokesman ng COMELEC. Una ay upang pangasiwaan ang komunikasyon tungkol sa kontrobersyal na People's Initiative. Matapos ang isyong ito at dahil din sa pinakitang husay sa paghawak niya sa trabaho, nanatili siya sa posisyong ito sa loob ng mahigit 15 taon kung saan 5 COMELEC chairman ang kanyang pinaglingkuran. Bilang spokesperson, hinaharap ni James ang hamon ng pananatiling tapat sa katotohanan sa gitna ng magkakasalungat na interes ng politika. Ngunit higit pa rito, ipinakita ni James ang malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng integridad at moral na obligasyon sa demokrasya ng bawat mamamayan. Pinangunahan niya ang paglunsad ng opisyal na social media channels ng COMELEC na naging mahalagang daluyan para sa komunikasyon ng komisyon at ng mamamayan. Kilalang kilala din si James sa kanyang intellectual rigor, sense of humor, at human approach. Bago ang 2022 national elections, tumutok rin siya sa paglaban sa disinformation sa social media. Controversy. Sa kanyang trabaho, hindi maiwasan na malagay si James sa intriga at kontrobersya. Isa sa pinakamalaking hamon sa kanyang termino bilang COMELEC spokesperson ay naganap noong 2022 national elections nang makansila ang huling dalawang COMELEC-sponsored debates para sa presidential at vice presidential election. Ang dahilan, ang Impact Hub Manila na siyang event partner ng komisyon ay nabigong bayaran ng 14 million pesos ng 20.5 million pesos fee sa Sofitel Philippine Plaza Manila na nakatagdang venue para sa debates. Bilang spokesperson at point person ng naturang proyekto, si James ay naging sentro ng atensyon at kritisismo mula sa publiko at media. Dahil sa kontrobersya, siya ay pinatawan ng relief sa spokesperson post ilang araw bago ang national elections. Bagamat ito ay isang masalimuot na bahagi ng kanyang karera, nanatili siyang Director ng Education and Information Department.
Ang pangyayaring ito ay naging hamon sa kanyang reputasyon, ngunit hindi nito binura ang mahigit 15 years na kontribusyon ni James sa pagbibigay linaw, transparency at voter education sa publiko. Retirement and health issues. Bilang Director ng Education and Information Department, ipinagpatuloy ni James ang kanyang misyon sa voter education at pagpapalakas ng komunikasyon ng komisyon. Ngunit ang pisikal at mental na demand na kanyang tungkulin ay unti-unting nagbigay daan sa pangangailangan ng pahinga. Matapos ang halos 2 dekadang dedicated service sa COMELEC, nagpasya si James na magretiro ng maaga noong 2022. Sa isang radio interview, binanggit ni COMELEC Chairman George Garcia na ang desisyon ni James ay nakabatay sa personal at pangkalusugang dahilan, kasama ng mga isyu sa kanyang kalusugan. Bagamat inihayag ni James ang kanyang hangarin na mag-avail ng optional retirement 2 linggo bago ito aprubahan, hindi ito agad pinayagan ng COMELEC and Bank at tinalakay muna ang mga dahilan. Sa huli, pinayagan ang kanyang kahilingan noong August 31, 2022 at naging epektibo ang kanyang pagretiro noong September 16, 2022. Death. Matapos ang mahabang karera sa serbisyong publiko at maagang pagretiro, iniulat nitong Miyerkules, January 28, 2026 ang pagpanaw ni James sa edad na 52. Ang kanyang biglaang paglisan ay pinagluluksa ng COMELEC. Sa isang pahayag na inathala sa Facebook, binigyang pugay siya bilang pinakamatagal na spokesperson ng isang ahensya ng gobyerno at may natatanging karangalan. Higit pa sa kanyang opisyal na tungkulin, sinabi ng COMELEC na naaalala si James sa kanyang mga kasamahan dahil sa kanyang intelektual na husay, sense of humor, makataong paraan at pagiging matatag sa mga pinakahamong yugto ng pamamahala sa halalan. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin M. Garcia, ginampanan ni James ang isang napakahalagang papel bilang matatag at pagkakatiwalaang boses ng komisyon na palagi nagpapaliwanag sa publiko tungkol sa mga nangyayari sa COMELEC. Kasabay nito, naglabas din ng pahayag ang University of Santo Tomas sa kanilang Facebook page na nagdalamhati sa pagpanaw ng kanilang iginagalang na alumnos. Samantala, walang binanggit tungkol sa sanhi ng pagkamatay ni James, ngunit pinaniniwalaang may kinalaman ito sa kanyang kalusugan, lalo na taunang naiulat na siya nakipaglaban sa isang health problem sa mga nagdaang taon. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!